Mm. Nako, ako kasama ako ng dating pangulo diyan sa war on drugs na yan. Oh, I've never shifted my appreciation, no, to do that. We will only allow exchange of ideas and elevate yung level of discourse dun sa mga... Si Paduano, seryoso ka? Exchange of ideas lang ang gusto nyong mangyari dyan? Tinanong lang itong si Garma kung close sila ni Tatay Digong, na contempt siya. Exchange of ideas. Naku po, napakalaki ho ng problema nitong si Senator Amy Marcos. Kung pagbabasihan ho natin yung mga naglabasang survey, nakalagay ho doon na dumami daw ang mga pro-Marcos supporter ngayong mga panahon na to. Tapos nakita ho natin ang post na to. Base ho dito sa post na to, hindi nakapasok sa Magic 12 ng senatorial survey ng Tanghire. Ito daw si Senator Amy Marcos. Kung dumami yung mga taga-suporta ng Marcos, syempre, makikita ho yan sa mga maglalabasang senatorial survey. Dapat itong si Senator Amy Marcos, kung talagang nasisiyahan yung ating mga kababayan sa pamumuno nitong si Bongbong Marcos, dapat ho sana magre-reflect ho yan sa mga senatorial survey na kung saan aalagwa itong si Senator Amy Marcos. Pero base doon sa uling Tanghire senatorial survey, wala ho doon itong si Senator Amy. Chinek pa nga ho natin kasi hindi ho tayo sigurado kung nandyan siya o wala siya. Hindi ho natin napansin kagabi. O nga wala itong si Senator Amy Marcos. Dinaig pa ho siya nitong si Lito Lapid. Ibig sabihin, mas bilib pa ang sambayan ng Pilipino ngayon dito kay Lito Lapid kaysa dito kay Amy Marcos. Naku, napakalabo niyan. Pero bago ho yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na tayo dito sa PH Update at sa mga gustong sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, nalaglag si Senator Amy Marcos sa Magic 12 ng Tanghire Senate Survey na isinagawa mula September 9 hanggang September 13, 2024. Ito mga kababayan, ang katibayan, kasi ang pagpipilian sa senador 12. Ngayon, kung talagang ang mga kababayan natin masaya, natutuwa sa mga pinagagawa ng administrasyon na to, apelido ho niyan Marcos Kaya ang dami yung ang dami hong kahina-hinalang mga resulta sa mga naglalabasang survey ngayong mga panahon na to. Una na ho diyan yung Okta Research, di ba? Ang sinasurvey ho nila mga Pilipinong pro-America, pro-China. Dito naman ho mga kababayan sa isang to, kaisa-isang Marcos, kapatid ho ng ating presidente, paano ho siya nalaglag sa pinaka-latest na sa mga senatorial survey, aber? Paano nyo ngayon ibibida sa amin na dumadami ang mga BBM supporter? Gayong itong kaisa-isang Marcos na tumatakbo ng pagkasenador ngayong 2025 midterm election, nalalaglag ho siya sa mga naglalabasang survey. Senator Amy, anong masasabi niyo ho dito? Na ngayong mga panahon na to, mas bilib pa dito kay Abigail Binay kesa sa inyo, Senator Amy. Diba? Mas bilib pa ho sila kay Congressman Rodante Marcoleta kaysa dito kay Senator Amy Marcos. Kasi hindi man lang ho siya nakapasok dito. Sinasabi naman ho natin, rigged ho ito. Kumbaga, bayad ho itong survey na to ng Tanghire. Kaya malamang sa malamang. Saka bakit laging si Tulfo Bitag? Tulfo Ben Bitag? Anak ng tokwa. Saan kayo nagsisurvey? Baka sa mga kamag-anak nitong mga Tulfo Ba't di ko kayo magpunta ng Visayas o di naman ho kaya Mindanao? Yan ang hirap sa atin Baka yung magkakaparehas lamang yung mga sinesurvey na itong sa Tanghire na to kaya hindi nagbabago yung resulta nila. Lagi na lang nauuna itong si Erwin Tulfo, no? Ang tanong dito, Senator Amy Marcos, mas bilib pa ho ngayong mga panahon na to yung ating mga kababayan kay Senator Manny Pacquiao kaysa sa inyo? Anak ng toko. Wala ho, di ba? Kaya kung ako kay Senator Amy Marcos, para di ba, para kahit papaano makabawi ka naman sa mga kapalpakan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Punahin nyo lang ho. Magiging mainit ho ang iyong pangalan. Maging tayo dito, mabibilib sa inyo kahit papaano. Pero hindi pa rin namin ho kayo iboboto.
Hindi mo namin kayo iboboto kasi manggagamit kayo, eh. Alam mo namang bangag yung kapatid mo, patatakbuhin mo pa, pagka-presidente pa. Kung di ka nga naman isa't kalahating magaling, alam mo nang merong problema ang kapatid mo, talagang ipagpipilitan mo pa na tumakbo ng pagka-presidente. Sa totoo lang, ikaw ang ate, ikaw dapat sisihin namin dito, eh. Alam mo naman may problema sa pulburon yung kapatid mo, talagang itinulak mo pa, "Sige, pakausapin natin si Sarah, baka makachamba tayo, mag-vice president ka." Anak ng toko, seryoso Sen Jaime, tapos maniniwala kami sa'yo na ano, para ka talaga sa bayan. Hindi, para ka lamang sa legasiya ng iyong ama, ng iyong apelyido. Pero para sabihin mo na para ka sa sambayan ng Pilipino, malabo ho yun. Ngayon ho mga kababayan, dumako ho tayo. Ito yung matindi dito, eh. Dito ho tayo bumilib. Anong ginagawa nitong si ano dito, si, Risa Hontiveros? Ha? Kailan pa ho siya naging, pro-opposition? Kailan pa ho ba niya criticize ang administration itong si Marcos Jr.? Nagpapatawa ho ba itong gumawa ng ano na 'to, itong, gumawa ng, ano na 'to, itong gumawa ng post na 'to? Paano naging ano 'yan? Oh, sa Okta Research, ha? Paano naging opposition itong si Risa Hontiveros, minsan hindi pa ho niya kinundina ang mga kabalbalang pinaggagawa ng administrasyon na 'to. Eh, sabagay nakikinabang siya dito, eh. Pero ang totoong administrasyon dapat itong si Risa Hontiveros, lahat ho ito ilagay ito dito sa pro Marcos, eh, kasi pro Marcos ho 'yan, eh, 'no? Tapos pinapakita ho nila dito na talaga namang, yung mga numero ng mga Duterte, eh, bumaba. Base lang 'yan sa Okta Research, eh, alam naman ho natin ngayong mga panahon na 'to, yang Okta Research wala na hong matinong lalabas diyan sa Okta Research na 'yan ngayong mga panahon na 'to. Isa na ho 'yan sa mga masasabi nating pinakawalang kuwentang survey firm ngayon. Pagkaya ang survey, eh, nanggaling ho diyan sa Okta Research, huwag na ho kayong umasa na merong matinong lalabas diyan sa ano na 'yan, survey firm na 'yan. Ayun no mga kababayan, dumako na ho tayo dito kay, Guillermo Eleazar. Pag-usapan ho natin itong mga banat nitong si Sir Guillermo Eleazar 'no. Base ho dito sa mga ano, dito sa mga banat niya kaugnay doon sa affidavit nitong si Ruy Nagarma. Ito mga kababayan, ito yung mga sagot nitong si dating Chief PNP Guillermo Eleazar doon sa affidavit nitong si Garma. Kasi simple lang naman ho yan mga kababayan. Sino ang mas papaniwalaan nyo? Yung si Garma na kinulong ng 1 linggo dyan sa House of Crocodile? O itong naging Chief PNP na kung saan hindi ho kayo basta-basta magiging Chief PNP kung wala kayong napatunayan. Kumbaga, yung kredibilidad nyo at saka yung tunay na pagsiservisyo. Kung puro irregularidad ang ginagawa nyo nung nasa mababang ranggo ho kayo, hindi kayo basta-basta mapupunta dyan sa ano na yan, dyan sa pwesto na yan. Kaya kung tayo tatanungin, kanino tayo mas maniniwala? Dito ho ba kay Garma o dito kay dating Chief PNP Guillermo Eleazar? All the way ho tayo dito kay Chief PNP Guillermo Eleazar. Ito, base ho dito sa sagot niya kay doon sa affidavit nitong si Garma. Ito mga kababayan. Ito. Ito mga kababayan. Retired Philippine National Police PNP Chief Police General Guillermo Eleazar on Monday said that he did not receive any order regarding an alleged reward system for anti-illegal drug operation during his stint at the police organization. Paano ba yan? Wala itong mismong Chief PNP, wala siyang kamalay-malay diyan sa mga aligasyon nitong si Garma. Oh. Galing na ho mismo pati dito kay Senator Bato de la Rosa, wala raw hong ganyang klaseng kalakaran sa PNP. Base dito sa dalawang nagdaang Chief PNP na to. Sino paniniwalaan natin? Itong nagdaang dalawang Chief PNP. Kayo dyan sa Quadcom, patawag niyo si dating Chief PNP Guillermo Eleazar para magkaalaman na, 'di ba? Kasi pinaniniwalaan niyo mga convicted, mga na-involved sa ipinagbabawal na droga, mga self-confessed drug lord. Ito mga kababayan. Recalling my 6 months tour of duty as Chief PNP, I am confident to say that I neither underwent a briefing nor receiving any instruction from anybody about reward system in the conduct of anti-illegal drug operation. Eleazar told GMA News
in a text message. Wala daw, walang nag-brief sa kanya. O kung meron ho palang ganyang klaseng kalakaran, di dapat tinimbrihan nila itong Chief PNP. Ganito, Chief, meron ho tayong ano dito, meron ho tayong reward system. Yung mga bawat nagugurgur naming mga tulak, nabibigyan kami ng pera. Kay Chief PNP pa, si Chief PNP pa hindi makakaalam yan. Anak ng toko, oh. And the only instruction I received from then President Rodrigo Duterte as to do what is right and legal, he added. Anak ng toko, taliwas mo lahat. Taliwas mo lahat sa sinasabi ni Garma. Ang mga binitawang litanya nitong si dating Chief PNP, ha. Wala ho talagang reward system. Yan hong reward system na yan para makonekta ho nila doon sa Pogo Money. Na yung kinukuha yung pera dyan sa reward system, galing sa Pogo Money para ho mapagkabit-kabit nila yung Quadcom na yan, yung Pogo, yung EJK, yung ang tawag dito, yung mga nagurgur sa drug war ni Tatay Digong. Yun para mapagkabit-kabit nila itong mga itong mga kaganapan nito. Kaya nga tumatahi ho sila, nananahi sila ng storya diyan sa House of Representatives. As PNP Chief Elazar said, he even submitted questionable police report on anti-illegal drug operation and the Department of Justice, DOJ. Paano ba yan? Di wasak ho ang argumento. Nitong si Garma niyan sa ating mga kababayan kasi galing na ho mismo sa Chief PNP. At kung ako presidente, gagawa ako ng task force na kung saan talagang trabahuin itong mga mga masasamang loob na to. Ba't ipapadaan ko diyan kay Garma? Tapos reward system. Paano bibigyan ng pera? Trabaho nga nila 'yun. Kahit hindi mo bigyan ng pera, tinaasan na nga ng sweldo, bibigyan pa ng reward. Anak ng towa naman. Ito talagang script na to na ginawa nila dyan sa House of Representatives. Napakalabo ho niyan. Dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin ho natin na maikli itong interview nitong si Ace Barbers dyan sa Newswatch, okay? Panoorin ho natin ang mabilisan ito. Ito. Ito, mga kababayan, ito. Drugs topic. Number 2 is the illegal pogos and other criminalities. Number 3 is the extrajudicial killings under the Committee on Human Rights. And number 4 is the Committee on Public Accounts, where we look into also the possible involvement of government personalities or government officials involved in anomalous transactions or parang parang ang labo dun sa isang video natin, pinupuri niya yung war on drugs ng nagdang administrasyon. Ngayon naman siya ho nag-iimbestiga. any shenanigans. Labo talaga ni Personally, Congressman Barbers, ano po yung pinakatumatak sa inyo sa lahat ng mga sinabi ni Garma pagdating sa kanyang affidavit and yung mga nabanggit niyo na po sa House? Ano yung para talagang glaring para sa inyo? Well, in the previous Quadcom committee hearings, there was a witness, si Colonel Joby Espinido, who exposed that in the implementation of the war on drugs, there is a so-called reward system, where when drug pushers or drug personalities are killed. Ang tanong, kung meron ho talagang reward system para bumigat yung kaso diyan sa ICC, bakit hindi nyo ibigay sa ICC? Di ba? Di ba iyan naman talaga target nyo, mawasak mga Duterte. Ang pinakamabilis na diyan, ibigay nyo sa ICC. Bakit ayaw makipagtulungan ng inyong sa bagay, di natin alam behind the scene, di ba? Di natin alam, sinasabi nila na hindi sila makikipagtulungan sa ICC, baka lahat ng resource person, lahat ng affidavit nasa ICC na ngayong mga panahon na to. There is a corresponding amount as part of the reward for the kill. And with the statement of Colonel Garma, her revelations prove that there is indeed or there was indeed a reward money being given to those that will doon daw sa affidavit ni Garma napatunayan na mayroong reward system. Ang galing.
Ay, nakaranta ko. Diyan sa mga hearing nyo ho na yan sa Quad Committee, wala pa ho kayong napatunayan. Ang napatunayan nyo lang, aso kayo ni Tambaluslos. Utosan kayo ng administrasyon itong si Marcos Jr. Pero napatunayan sa iniimbestigahan nyo, wala pa ho. Mga iniimbitan nyo, mga kriminal, mga na-involve sa ipinagbabawal na droga, mga nagtago noong panahon ni Tatay Digong, mga self-confessed drug lord, ano napatunayan nyo? Napatunayan nyo lang na demolition job yung ginagawa nyo na yan sa mga Duterte, pero meron kayong napatunayan na merong reward system, merong kalokohan na ginawa sa Tatay Digong, mga utot nyo. Kill the drug personality. So, nag-corroborate somehow yung ganung sistema o ganung. Hindi nyo kasi ginalingan kaya somehow Hindi yung talagang nag-corroborate talaga yung mga ebidensya. Nag-corroborate somehow. Kitang-kita nyo naman, no, di ba, kung paano pinilit na merong pera sa Pogo, dapat maikonekta natin yan sa EJK para maikonekta kay Duterte na merong reward system galing sa Pogo. Talagang kailangan. Yan ang plano Yan ho ang script nyo Paano hindi magko-corroborate? Anak ng toko. Dapat sana hindi na kayo nag-Quad Committee kung hindi nyo rin mapagkukunik-kunekta yung mga issue na yan. Yung pahayag ni Colonel Garma. Pero kung sa tingin niyo po ba, may mga hindi pa nasasabi si Colonel Garma, even if naituro niya na si dating Pangulong Duterte? Because I'm saying that, dahil baka sa iba ang tingin po nila ito na yung pinakamataas na official na posibleng involved. But for you, sir, meron pa ba kayong gustong malaman from her? At sa tingin niyo ba, hindi niya pa sinasabi ang lahat? Well, ako sa tingin ko, kasi parang she knows the system, no? Alam niya na merong reward. Alam niya pero hindi nga siya kasama Paano niya malalaman, sir? Hindi nga siya kasama Paano niya malalaman? Bakit mas pinagkakatiwalaan pa ho ni Garma, si Garma kaysa dito kay Senator Bato de la Rosa? Loko-loko ka ba, sir? Niya kung sino yung mga personalities involved. Pero doon sa sistema na pagkakaalam niya, wala siya doon sa picture, no? Number one. Number two, may mga binanggit siya mga personalidad kagaya ni former President Duterte. Mukha namang nabanggit lang niya yung pangalan. At wala namang iba pang statement na siya'y dinagdag na kung saan pwedeng mapatunayan na may involvement ang dating Pangulo. Pangatlo, kung paano na ibibigay yung reward, may nabanggit siya, a certain personality na sinabi niya na parang ito yung in charge sa pagbibigay ng reward, na money. A certain next hearing pustahan tayo, dalawang bagay lang yan. Talagang yung sinasabi nitong si Garma na yung personnel na may hawak ng pera, ang magiging sagot lang yan, sinungaling si Garma, o pagka sinabi niyang sinungaling si Garma, hindi totoo yan, iko-contempt siya. Pagka kinontempt siya, sa susunod na magsasalita siya dyan sa Quad Committee, oo, siya na may hawak yung codename Agila. Codename Eagle. Una papalag sila Sasabihin nila katotohanan, hindi totoo yan. Pag nakulong ho sila at bigyan na sila ng deal dyan sa House of Representatives, ayun ho, pagka susunod na labas nila, kakanta na ho sila parang itong si Garma. Smoking, and apparently this smoking. At least, di ba, Madam Garma, gandang-ganda yung mga congressman sa'yo, pero sa bayan ng Pilipino, suka dun sa mga pinaggagawa mo. This personality was once a undersecretary of the PMS or undersecretary of under the office of SAP Bongo during the time. Okay. Pero sir, ang pagpo-provide ng ebidensya, let's say, sige po, kinuwento po ni Colonel Garma na meron pong inutos sa kanya si dating Pangulong Rodrigo Duterte, but how can she substantiate those statements po? Paano niya mabibigyan ng, let's say, mas bigat yung mga sinabi niya po? Can she provide evidence? Well, she should, no? Anyway, she has given her statement. She has to corroborate this with another witness or maybe some documentary evidence that will corroborate her statement, no? Para magkaroon ng klarong litrato o picture kung ano nga ba yung pagkakaugnay o pagkaka-involved nitong mga personalidad na nabanggit niya. Sir, meron din po ba kayong parang question sa naging affidavit ni Colonel Garma or at least mga parang hindi pa kayo masyadong kumbensido with what she said? O yun nga, no? Na kasi meron siyang nabanggit ng mga sistema, meron siyang nabanggit ng mga tao, meron siyang nabanggit na mga reward money, no? At mga those people, she knows na nag-implement ng EJK. Pero in that
the whole story, in the whole narrative, wala siya doon, no? Wala siya doon. Of course, a natural tendency is to extricate herself from the ano, and later on malamang baka umamin na siya na kasama siya doon. Sir, si former spokesperson Sal Panelo, sinabi niyang posible raw po na kompromiso yung affidavit ni Garma because number one, baka na-pressure po siya dahil nandyan nga po siya sa house and syempre yung environment is hindi conducive for her to write yung affidavit niya. Gusto kong marinig ang sagot nitong si Barbero dito sa isa na to. Yan, sa uling video natin, itong si Attorney Panelo, talagang biniraho niya yung ano na yan. Kasi kinulong, masyado kasing obvious. 1 buwang kinulong, paglabas niya talagang iyak-iyak siya. Meron pa ho siyang anak na merong problema sa kaisipan. Diba? Merong depression yung anak niya. Diba? Malay natin kung ano-ano na pumapasok sa utak nitong si Garma, baka anong mangyari sa anak niya, 'di ba? Habang nasa loob siya ng House of Representatives. Kaya talagang kinanta na niya yung tono na gustong marinig nitong mga crocodile na to. Tuloy. Do you agree or do you disagree with former Chief Legal Counsel Panelo's statement? Well, kung pinressure siya, hindi ho ginawa yun sa Kongreso. She was with her lawyer. In fact, nung napansin nyo, naobserbahan nyo, nung hearing na yun. Hindi daw siya pinressure, anak ng to. Hindi niya siya pinressure. Totoo. Hindi niya siya pinressure. Hindi kayo kung hindi niya siya araw na yun. Gabi na, nung inilabas niya yung kanyang affidavit. Dahil siguro, nag-isip muna siya whether she will say those things or not, no? At she was assisted by her own lawyer, no? Lawyer niya yun hindi ho lawyer ng House yun. And I'm sure, no, while she was writing her affidavit, nakagabay yung kanyang abogado para masabi niya yung gusto niyang sabihin na katanggap-tanggap sa komite. What's next for her, sir? Abangan pa po ba natin siya sa mga susunod pang hearing? Harap pa po ba siya in another hearing? Ano pa po ang gusto niyong investigahan sa kanya? Well, mukhang meron pa siyang gustong idagdag. Apparently, meron pa kayong gustong ipadagdag. Hindi pa talaga solido ang koneksyon nitong mga issue na to, kaya kailangan pa niyang bumalik. Sabi naman niya, 'di ba, supplementary affidavit to, di naman no kaya ano tawag dito? Yung kung tawagin nila tawag doon yung magko-close door sila. Yun, kung gusto daw ng committee na mag-supplementary affidavit at yung sila na lang mag-uusap, okay din daw siya. Sa huling pagdinig, nabanggit niya doon na kung meron pa ho akong matatandaan at meron pa ho akong maidadagdag na impormasyon, ay gagawin ko po yan. Magpapasa po ako ng supplemental affidavit. No? Yun ang iniintay namin kung meron pa siyang sasabihin. As of now, as we speak, nasa detention facility. Ang tanong ko, naibigay niyo na ba sa kanya? Kung wala pa kayong ibinibigay sa kanya, malamang wala pa siyang sasabihin. Ano ba yung mga requirements na gusto niyong marinig? Kasi kung hindi niya pa alam kung anong gusto niyong marinig, hindi naman siya makakapagsalita. Kasi yung mga katotohanan na sinambit niya nung naunang hearing, hindi niyo naman tinatanggap. Kaya yung mga gusto niyo lang marinig, ang dapat sabihin ng mga resource person diyan sa mga hearing na yan. Kaya naibigay niyo na ba? Dapat ibigay niyo na ho as soon as possible. Siya. At siya ho ay kasama yung kanyang anak. At safe po siya doon. At relax po siya doon. Sir, naimbitahan niyo na po ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa mga susunod na pagdinig ng House Quadcom? Oo, meron ng invitation na padala sa kanya noon pa. No? I think kung di ako nagkakamali, yung pangalawa o pangatlong hearing ng Quad ay meron na pong pinadalang invitation. Hindi lamang po kay former President Duterte, kundi kay Senator Bato, Senator Bongo. Again, I've been asked this question several times and I've always been consistent with my answer. Ang invitation ay napadala. Kung sila po dadalo, we will be honored by their presence. But again, pagdating sa consistency, Brad, hindi ka kasama. Huwag mong isama yung sarili mo pagdating sa consistency. Hindi ka consistent, sir. Kung mayroong balimbing na politiko ngayong mga panahon na to, kayo ho ang pinakabalimbing. Naglabasan ho yung mga bantot nyo, di ba?
Nung una, buti na lang merong Duterte na talagang tinayuan niya ang laban sa laban sa illegal na droga, 'di ba? Yung kampanya laban sa illegal na droga. Ngayon, consistent ka sa mga pinaggagawa mo na. Ang kapal naman ng mukha mo, sir. Kung yung consistency, kung ganito ang mukha ng consistency, ayaw na ho nating maging consistent. Siya na lang ho ang consistent. Whatever the decision is, as far as the invitation is concerned, we will respect that. Sa mga senador naman, of course, nabanggit yung kanilang pangalan, gusto namin bigyan din ng pagkakataon sana sila, no, na makasagot mukha, sa mga aligasyon, no, na nadawit sila. Kasi para fair ho kami, no? Wala ho kaming kinikilingan, wala kaming pinapanigan. Ang gusto namin ay magkaroon po ng balanse. At dahil nga po dyan, naimbitahan namin sila. Pero kung hindi rin po sila dadalo, naintindihan namin. Kasi meron po kami tinatawag na interparliamentary courtesy. Meaning, we respect each other's decision, especially when invitations are sent and this is not honored or not accepted, we will respect that. Okay, pero so far, wala pong naging feedback yung office or at least yung nag-receive ng invitation for former President Duterte whether or not they want to attend. So, wala pong natanggap ng House. Wala kaming reply. Siguro sir, So do you want to, anong assurance nyo na baka ang iniisip din po nila is mag-grill si former President Duterte dyan and ang end goal naman is to pin him down. Ano po ang mapapangako ng House Quadcom if and when pagbigyan nila yung pag-attend ni dating Pangulong Duterte? Makakaasa kayo na kung kayo ay maniniwala sa... Makakaasa kayo na babastusin namin siya, di ba? Makakaasa kayo na puro kababuyan ang gagawin namin dyan, di ba? Hindi ba yun ang sasabihin mo, sir? Sige, tuloy mo na. At kayo'y tumitingin na kami mo naman po ay may isang salita. No? Wala naman grilling dyan. Isang salita. Seryoso, meron kayong isang salita. Pag nagpunta dyan si Tatay Digong, parang tinulungan niya lang kayo, kinonsinti niya lang yung mga kababuyan na pinagagawa nyo, ang pambababoy nyo dyan sa House of Representatives. Ganun o talaga mangyayari doon kung sakaling magpunta si Tatay Digong dyan sa hearing na yan. Parang pinagbigyan niya lang itong mga aso na to ni Tambaluslos. Kaya kung ako tatanungin, huwag pupunta si Tatay Digong, ano gagawin niya dyan? Ang iniimbitahan dyan, mga kriminal, mga inmate, mga self-confessed drug lord. Anong gagawin niya ng napakahusay na dating presidente? Wala akong lugar diyan sa mga ganyang klaseng pagdinig si Tatay Digong. Kung ako tatanungin kung hingin yung ko, kasi lumalabas ho dyan sa Quad Committee na yan, mga walang kredibilidad, mga balingbing. Anong gagawin dyan ni Tatay Digong? Hindi naman ho natin siya pwedeng hihanay dyan sa mga basura na yan. To a point that we will embarrass anyone or humiliate anyone. Wala ho kaming capacity. Hindi nyo naman ma-embarrass si Tatay Digong. Hindi ma-embarrass. Pero kayo, kahit hindi kayo ini-embarrass, puro kahihiyan ang mga pinaggagawa nyo. Kaya nagmumukha kayong katawa-tawa dyan sa pagdinig na yan. To do that. We will only allow exchange of ideas and elevate yung level of discourse dun sa mga... Si Paduano, seryoso ka? Exchange of ideas lang ang gusto nyong mangyari dyan. Tinanong lang itong si Garma kung close sila ni Tatay Digong, na contempt siya. Exchange of ideas, Eddie. Ang galing. Alak to, kapalakpakan natin. Exchange of ideas daw, sabi nitong si Balingbing. Hindi lang nasagot na kung close sila o hindi sila close ni Tatay Digong. Na contempt na, pero exchange of ideas. Subject matter na tinatalakay namin. Halimbawa, yung subject matter ng EJK, no, we can probably get some ideas on how to improve the law, no, to penalize maybe yung mga perpetrators nitong extrajudicial killings. In fact, the other day, we just filed a bill, no, defining what is extrajudicial killings. And sir, just very briefly, going back to Colonel Garma, can she become a state witness? What witness? Can she become, sir, a state witness, si Colonel Garma? Well, she can be a state witness if she passes the requirements set by the Department of Justice, because number one, she has to be the least guilty, no, in the commission of the crime. No? Number two, what kind of information or what is the weight of the information that she can share, no, for the prosecution? No, if this is heavy information, then maybe she could be considered as a state witness. No? Lahat ito ay dadaan sa isang proseso na ang DOJ po ang nakakaalam at DOJ po ang gagawa.
Sir, very briefly na lang po, alam ko po marami pang gusto mag-interview sa inyo. But Senators Bato de la Rosa and Bongo already denied the so-called reward system during the Duterte drug war. In fact, may para pa nga pong patutsyad si Senator Go sa mga mambabatas na tila nagdidiin na kay dating Pangulong Duterte. If you can listen in, let's listen in sa sinabi ni Senator Go. Ako kasama ako ng dating Pangulo dyan sa war on drugs na yan. O yun, umamin ka din. I've never shifted my appreciation, no? Sirao, to. Huwag mo nga kami lokohin, umamin ka din. Nabalimbing ka. Kung makapagsalita ka, grabe no, meron nung siyang muka para sa para sa quad committee, meron nung siyang muka para sa interview sa labas. Anak ng toko. Ace Barbers, ako bilib na ako sa pagiging mo. Yung kumbaga high level of hypocrisy, high level of pagiging balingbing. Makikita ho natin dito sa politiko na to. Ngayon, para doon sa mga kababayan natin, doon sa kung saan mang pwesto tatakbo tong walang yung politiko na to. Kayo ho, wag niyo iboboto to. Sa bagay, nakapwesto daming AX, tupad at saka ayuda niyan. Okay na kung bahala, kung iboboto nyo siya, nasa sa inyo yan. Nakapaghalal ho kayo ng walang kwentang politiko. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.